anong stand nyo dun sa kanawagan na election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagahan ng ating demokrasya. Ang kalayaan po natin, ang foundation po niyan ay ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na tayong kalayaan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Ang sagot po dyan, eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot na hindi revolusyon ng sagot ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Gumawa yung mga commissioners ng COMELEC dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgega na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain. Para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positiba po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Sir, thank you, Attorney. Sir, ito last na lang po kasi kanina na-mention ni Meron pa ako statement. Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Magsasampa po kami ng mga criminal case laban sa ating mga komisyoner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampa rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalokohan dito sa nangyaring eleksyon 2025. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Bilgega. At kung hindi natin magawa sa pamamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko po ulit ang tanong, hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa uli. Attorney, Ate Melby po, gusto ko lang makuha yung reaction niyo po tungkol sa kahapon na interview po ni Ted Filon, si George Garcia. Sabi po niya doon na nabigla po siya at nagulat pero tila daw nababaliktad. Ano po reaction niyo po? Umamin si Chairman George Garcia na sinabi nga niya sa tumatakbong congressman na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo nung eleksyon. Kung papakinggan mo po, mukhang extortion ano po? Mukhang invitation na magbayad na lang ng bribe para manalo noong eleksyon. Pero sabi ni Chairman George Garcia, misinterpreted daw, binaliktad daw siya. Ang ibig sabihin daw noon, ayun yung expected na magagastos niya noong kumpanya bilang congressman ng kanilang distrito. Pero kapag tatanungin mo po, magkano ba talaga dapat ang gagastusin ng isang congressman kapag ang bilang ng botante mo ay 300,000 pesos? 3! Kada botante, 900,000 pesos lamang. Pero Chairman George Garcia, bakit mo sinabing 300 million pesos? Ano po ang paniniwalaan ninyo? Yung common sense ninyo? Kung anong ibig sabihin ng sinabi niya? O yung palusot ni Chairman George Garcia? Ano po? Iba-iba ang issues ng Pilipino, lahat yan tinatanggap natin at lahat yung gusto natin papakinggan. Dalawa lang ang mahalaga, malaman ng Pilipino anong totoo, anong sitwasyon, hindi malaman ng lahat anong gusto ng Pilipino. Gusto na kung talaga yun yung magandang election niya, ay yung kapangyarihan ng tao. Pero ano pa rin, allegedly manipula pa yung election. So, kaya natin, dapat nila, itong mga dapat na gawin, mga hakbang dapat ay mangyari under the Marcos administration. Yun o, itanong natin sa tao. Tanong natin sa tao. Sa ganitong sitwasyon, na sinasabi mo parang hopeless na under the Marcos administration. So what is the right thing to do? Let's ask our lawyers, let's ask our soldiers, let's ask the farmers, let's ask the youth. What should we do? What can we do? And when do we do it? And who will do it? Kayong lahat. Sir, so, I wanted to ask, tama sir, pinapabiling mo yun ang tao. They should decide. I think the reason why we are all here is we have crossed
we've reached a crossroad. We went through the election and don't believe in the credibility and the result. Pero tapos na. So where do we go from here? You know, mga taong advocates like ang Harold, we've been anti-advocacy since 2013, 2007. Muputi na po ang balbas ko, nauubos na ang kabataan ko sa advokasya. We're still fighting the same issues: corruption, pork barrel, electoral fraud, abuse of power. So where do we go from here? Yung general natin, nag-retire na, yung mga abogado natin, pati namin po, mga kabataan natin, you know, where do we go from here? So I think we're at that point right now na tanungin natin, ano ang dapat gawin, ano nangyari, nasa tayo may anong dapat gawin, sino gagawin, kailan gagawin. So yun po, I'm 10 years older than my friend. So I'm happy to see na, you know, kami dalawa, I'm sure marami pa dyan na susunod sa atin. I'm probably good for another one. 4 presidential elections, and then after that, you know, Harold probably good for another 5, 6, 7 presidential elections, and then, you know, the youth has to, know and be informed and, you know, participate and carry on the fight that our young heroes started in 1896 dahil lahat tayo Pilipino. So, yan po ang ating sinisimulan nito. Chair, bago ka bitawan, may other questions na po in other topics. But, Sir Metran, yung about, may Sir Sito po, yung about sa impeachment, yung plano po talaga, yung goal po talaga ng impeachment is for 2028 elections. Naniniwala po kami dyan na may kinalaman yung impeachment kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Yeah, definitely. Ako, pero you know, the impeachment is both a legal and political process. So nakikita natin that it's very political right now. The impeachment is, to my opinion, is not really about abuse of power, corruption, or betrayal of public trust, but it is about eliminating a very strong contender. So, gawa ng mga politiko yan. Kaya panuorin natin kung ano mangyayari. Panalangin natin at gawin natin ang tama. Kaya tanong na naman po dyan, anong gusto niyo? Election o revolution? Sa gitna ng sir, ng impeachment, lumutang po yung pangalan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte as one of the contenders for PDP laban on 2028 elections. Your reaction on this? You know, ang pagkandidato is open for anyone. We're looking for young, courageous, and wise leaders, your leaders. Pwedeng matanda, pero bata ang puso at makabato pag-iisip. Bata, whatever. But bukas po yan para sa lahat. At in fact, ako po ay nananawagan sa magagaling ng mga leaders at mga kabataan, mga tao na pinamamahal sa bayan. Katulad ni Atty. Harold Respicio, si Sebastian Duterte, you know, to come out and lead the nation to where it's supposed to be. You know, baguhin natin ang dapat baguhin, itigil ang dapat tigil. Let's pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa bayan natin. Okay. Thank you, sir. Thank you, Yes, Chairman. salamat. Alright. Thank you, Attorney. Kayo, ano? Election o revolution? Siyempre, revolution lang. Uy, magaling kayo dalawa magsalita. Oo, ang galing. Ang galing. Oo, ang galing nyo.